Just look at the little fellows. My. Masdan niyong maigi ang maliliit na mga bata. Harvest of tomorrow. Siya nga, ang ani ng kinabukasan. Alam nyo, sa palagay ko'y tayo na marahil ang lahat na ng mga regular na dumadalo sa tabernakulo rito. The regular tabernacle. Subalit kung sakali mga mayroon may mga bagong naparito, at ito ang pinakaunang pagkakataon nilang makasama natin, We certainly want to tunay ngang ikinalulugod naming tanggapin kayo. At ngayon nais naming gawing malinaw kung papaano kami naghahandog ng mga bata sa Panginoon. Kita nyo, sa Biblia, madalas may mga tao tayo ngayon na nagpapasya lang sa sariling unawa kung papaano nga ba nila dapat isagawa ang mga ganitong bagay. Subalit kami rito ay nagsisikap lamang na manatili mismo sa pamamaraan kung paano isinasagawa ang mga bagay na ito ng pinagpalang matandang salita. Kaya hindi talaga ito naluluma. Lagi itong bago dahil ito'y pamamaraan ng Diyos ng pagsasagawa ng mga bagay-bagay. Ngayon, noong naparito ang ating banal na tagapagligtas, ang Panginoong Yesus, noong dinala nila sa Kanya ang mga maliliit na bata para isagawa ang naturang bagay o naturang pagkilala na dapat ipagkaloob sa mga maliliit na bata, abay, kinalong niya sila sa Kanyang mga bisig at pinagpala sila. At sinabi niya, pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang malilit na bata, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng langit. At dinala nila ang mga mumunting bata at inihandog sila. Sa madaling salita, simpleng inilapit nila ang mga bata sa kanya at pinagpala niya sila. At ngayon ay iniwan na sa atin bilang ang iglesia na ipagpatuloy ang gawa na ginawa niya noong naririto pa siya sa lupa. At yun ang sinisikap nating gawin. At tunay ngang may isang grupo tayo ng mga nakatutuwa at mumunting mga bata na nakahilig sa dibdib ng kanilang mga tatay ngayong umaga. At ngayon, ang malit na anak ni kapatid na Junior at ni Juni, isa pang Juni rito, anak ni Weber, at ni kapatid na Striker na munting, tingnan nga natin, sa tingin ko, ang isang ito ay babae at isang lalaki, dalawang babae at isang lalaki. Bueno, mainam yan. At ang munting bata riyan, inyo rin bang, o sumama lang siya sa inyo, mainam yan. Bueno, nagagalak ako at natutuwa na pinagpala ng Panginoon ang inyong mga tahanan ng mga kaloob na ito na nagsisilbing mumunting tanda ng pagmamahalan. Alam nyo, kapag dumating na sa punto na inaayawan na ng mga kababaihan ang mga bata, ayaw na nila talaga. Hindi na sila maituturing na mga babae pa, sa palagay ko. May pananabik ako sa mga malilit na bata at may kung anong bagay kasi sa kanila. Ang munting anak ko riyan, siya'y, sabi ni Meda, may katandaan ka na rin nung ipinanganak siya. Sabi ko, hindi, kapag ipinagkakaloob sila ng Diyos, nasa tamang panahon sila. Tama yun. Tamang-tama sila sa panahon. At kaya nga alam ko ang kahalagahan ng mga bata sa tahanan. At maraming batang mag-asawa, sinasabi nila, bueno, hindi pa kami pwedeng magkaanak. Magkakaroon din kami niyan sa huli. Saka na lang, kapag ipinagkaloob sila ng Diyos, tanggapin ninyo sila. Sapagkat sila ang tali na bumibigkis sa mga puso at mga tahanan. Ito ngang mga mumunting bata. Ngayon, bababa na kami rito kasama ng mga matatanda sa iglesia. Kung mararapatin nyo, sa munting batang ito rito, dahil siya ang nasa aming kanan, sisiguruhin, kami ng aking may bahay nung naroon kami, ginalugad namin ng Arizona para mapuntahan ka. Ilang linggo na ang nakararaan doon sa Parker, sa lahat ng dako pa nga, sinisikap na matuntun ka at hindi ka namin mahagilap. At sinabi nila sa akin na naroon ka pala sa reserbasyon, sa kabilang ibayo ng ilog, lampas na, kaya hindi kita naabutan. At nabalitaan kong may sakit ang iyong may bahay, at sinabihan ko si kapatid na Hooper na sabihin sa iyo na pupuntahin siya rito para makapanalangin kaming kasama niya. Mananalangin kami para sa mga may sakit sa ilang saglit, maliban lang kung siya'y sadyang malubha talaga ang karamdaman at nais na may panalangin na lamang. Magkakaroon tayo ng isang tila sa ilang sandali, pagkatapos kong sabihin ang ilang mga bagay. O, ako pa rin ba ang magsasabi nito, kapatid na Neville? Isang pabatid ang nais kong sabihin ngayong umaga, at pagkatapos nito, hindi na tayo mangungusap ng matagal. At pagkatapos nga siguro tatapusin na lang ito mamayang gabi. Merong pabatid dito na nais kong, kung may nakatira sa malapit na handang makipag-usap sa mga kapitbahay patungkol dito, tinatawagan ako ng mga kapitbahay rito, lalong-lalo na ang isa sa malapit. Tinawagan ako nung makalawa, at tungkol yun sa mga batang lalaking naglalaro ng baseball sa lote rito. May basag silang bintana at natumbang screen na pinto. Nasirang hardin. Sabi, yung mga malilit na bata, alam naman ng lahat ng mga kapitbahay na gusto nilang makapaglaro. Oo naman, mga bata lang sila. Subalit napalo nila ang kanilang bola palayo sa kabilang panig ng kalsada at nasira ang kanilang mga hardin at mga iba't iba pang bagay. At sa palagay ko'y may ilang malilit na batang lalaki rito
na nakatira sa lugar ang kasali roon. At napakabait nga nila sa atin. Hindi sila kailanman nagreklamo, ang mga kapitbahay, kahit sa mga gabi. At medyo nakakapag-ingay nga tayo rito sa paligid, alam nyo naman, sa kalaliman ng gabi, subalit walang anuman yon sa kanila. At alam nyong maaari nila tayong ireklamo kung gusto nila. At naniniwala tayo sa pagkakaroon ng matiwasay na pakikitungo sa ating mga kapitbahay at sa pamuhay ng payapa kasama ang lahat ng mga tao hanggat maaari. At kaya nga gusto nating gawin yon. At ngayon, kung wala nang iba pang lugar sa syudad o walang lugar para makapaglaro ng baseball ang mga bata, titingnan natin lalo na kung hindi tayo makapagtayo ng malakit mataas na bakod sa palibot para hindi na lumampas yung bola at makabalat makaperwisyo pa sa ating mga kapitbahay. Pero dito naman sa atin, sa Ingramville, dyan lang, meron silang pampublikong baseballan para sa lahat ng mga bata at mga palaruan para mapaglaruan nila. Doon lang sa unahan ng 8, banda roon sa sementeryo, naroon ang malalaking palaruan ng lungsod para makapaglaro ng baseball at kung ano-ano pang gusto ninyong laruin. Hindi lang ako ang gumawa ng desisyon. Tinulog ko ito sa lupon ng mga tagapangasiwa ng iglesia kaninang umaga at tinanong sila kung ano ang dapat namin gawin upang maging matiwasay ang ating pakikitungo sa ating mga kapitbahay at may paunawa ito sa ating mga kaibigan at sa lahat at sa ating mga kasamahan sa iglesia. At napagpasyahan nilang marahil magiging mabuting bagay para sa atin na huwag nang papaglaruin ang mga bata sa lugar dahil sa ito'y magiging hindi sa alintana nating gawin yun ng mga bata. Walang anuman yun sa iglesia. Naku, isang maliit na bintana o bumbilya magkaminsan. Subalit, kailangan din naman nating isipin ang ating mga kapitbahay. Dapat nga naman, alam niyo naman, kinakailangan natin silang alalahanin at nais nating mamuhay na gaya ng mga Kristiyanong Ginoo at binibini. At tayo na may kanilang, sinabi ko sa kanila, ang tanging paraan na magagawa nila, magpapaskil na lamang kami ng isang maliit na karatula na bawal maglaro ng baseball ang mga bata roon. At kanilang ngayon, kung may sino man sa inyo na nakatira sa lugar, na naglalaro ang mga anak ninyo sa lugar, at titiyak kong naunawaan ninyo, kita nyo, na ayaw nating may tatawag sa telepono at gayong mga bagay, at may bibisitang pulis dito o kung ano-ano pa, tungkol sa basag na bintana, mga bumbilya at mga bagay-bagay. At kayong maliliit na batang lalaki, kung naririto ang mga maliliit ninyong anak na lalaki at maliliit na anak na babae na naglalaro ng baseball at makita nila ang karatula roon, bawal maglaro ng baseball. Bueno, ngayon, ayaw nating maging mahigpit sa mga bata. Subalit, nais nating maging maginuot kagalang-galang sila sa ating mga kapitbahay. Maunawaan niyo ng lahat, natitiyak ko. At hindi ko pinagpasihan yun ng mag-isa. Piniling ko sa mga tagapangasiwa na pumarito kaninang umaga at hiningi ang saloobin nila. At iyon rin naman ang napagpasihan nila. Isinasaalang-alang na dapat tayong mamuhay ng payapa kasama ang ating mga kaibigan. At ngayon may ilugar silang palaruan ng baseball sa dako rito. Mga 2 bloke lang mula sa kinaroroonan natin ngayon. Yun ay isang napakaganda at malawak na baseballan at makapaglalaro kayo ng baseball hanggang kailan nyo gusto. Ngayon, sa mga taong dumaraan doon, hindi naman ibig sabihing bawal na silang dumaan o anuman. Lubos na ayos lang yon. At balang araw, umaasa ako kung loloobin ng Panginoon at magtagal pa si Jesus na magpagawa ng isang opisyal na paradahan ng sasakyan doon para sa simbahan kung hindi man tayo makapagtayo ng mas malaking bahay-sambahan na may sariling paradahan. At kung balang araw, bakit hindi? Doon na lamang marahil para may kalakihan at tratrabahuin na yan. Abay, maaari kaming tumulong dito ni kapatid na Neville sa pagtatrabaho at kung ano pa. Magtatayo tayo ng gagamitin ang loting yon para sa isang malaking bahay-sambahan at magtatayo nga ng isang napakalaking bahay-sambahan at ayusin ito sa ganung paraan. Kaya aming binili yon habang kaya pa naming bilhin. Salamat kapatid na Roy. Napakainam nga niyan. Yan ay kung mapagpasihan ng gawin yun. Kung gagawin na nila yung paradahan ng sasakyan, yan ang bagay na sadyang dapat gawin. Yan ay napakainam. Tama. Pagbabawalan na kasi tayong pumaradar yan. Sinakop na natin kasi yung kabilang panig ng kalye roon. Kaya kailangan nating gumawa ng ilang paghahanda. At sa katunayan yan, itong pinaparadahan natin ngayon ng sasakyan, pag may-ari yan ng lungsod. Ganun nga. May napakalit lang tayong piraso ng lupa roon. Hindi ganong kalayuan. Bago lang marating yung kalye roon, tinutumbok ng kalye ang bahay roon ni Brickman. At pagbaba roon ay doon na mismo yun. Dinugtong na kalsada iyon. Dahil
Maliit na lawa ito noon. Ilang taon na ang nakalipas noong tinambakan nila ito. At noong sinukat ang ating lupa, nasa pinakagilid na pala tayo ng kalsada. Ito na yun mismo, kita nyo. Kaya tuloy, wala tayong harapan. Ang nagagamit natin ngayon ay sa kagandahang loob ng lungsod. At kaya naman ito ay magiging atin na mula rito. Kaya tuloy, nagugulumihanan ako. Dadalawang isip at kung ano-ano pa. At ako, ako'y sadyang isang hanging pakanluran. Yan sa palagay ko ang tawag nila rito o kung ano man. Hindi ako makapagpasya. At marahil, maaring balang araw ay maaring mangusap sa akin ng Panginoon na pumarito at magtayo rito ng isang napakalaking tabernakulo at papasukin ang mga taong buhat sa iba't ibang lugar. Kung mangyayari, kakailanganin natin yon. Kaya kita nyo, ayaw naming ibenta ito o gibayin ito. Ang gagawin natin, tatabunan natin ito at papantayin ito rito at itataas ang bahay-sambahan at kasunod niyan ang mga hagdan papanhik rito at ang iba pa. At yan na nga ang mag-aayos ng buong sitwasyon, kita nyo? At natitiyak kong ipagkakaloob ng Panginoon ang bawat sentimo nito. Kapag handa na nating itayo ito, mga 150, $200,000 na simbahan, at magkakaroon tayo ng sarili nating mga silid na nakalaan sa pagsasahimpapawid at lahat ng sadyang makapagpapainan pa rito at tuloy-tuloy ang mga gawain, meron lagi sa tuwina. Kaya nga naman, hindi natin alam ang gagawin ng Panginoon. Ipinapanalangin pa lang natin ang mga bagay na ito, pati ang pag-iibanghelyo at ang iba pa. At kung minsan ay sinasabi ko sa Panginoon, bueno, meron kang Oral Roberts at kapatid na Allen, meron kang Billy Graham at lahat silang nasa iba't ibang dako, ano kayang mainam na bagay ang gagampanan ko? Subalit, sadyang kinakailangan kong gampanan kung ano ang sinasabi niyang gampanan ko, kita nyo? Kaya para bang medyo nananahimik lang ako sa bagay na yan. Ngayon, maunawaan ito ng bawat isa, sigurado ako. Kaya't pagpalain kayo ng Panginoon. Ngayon, tingnan natin, medyo atrasado na ng konti, kaya pag-iisahin na lang natin ang Sunday School marahil at ang pangangaral. Pag-iisahin na, kapatid na Neville. At nagagalak tayong makapamalita tungkol sa kanyang sanggol din naman, hindi ba? Siya nga, napakainam talaga. At marahil isa siyang propetisa. Sige, bueno, tayo nagagalak para rito sa mga mumunting propetisa, kita nyo? Ikinagagalak natin talaga. Sadyang pinasasalamatan ko ang Panginoon para sa kanila. Alam nyo, dumarami ang mga kababaihan dito sa bansa. Gayon nga, alam nyo ba? Pinagbubulay-bulayan namin yon, kita nyo? Sa palagay ko yung mga nasa 3 sa bawat 5. 3. Sa 5 bata na naisisilang, 3 sa kanila ay mga babae. At parami ng parami ang mga babae. Paunti ng paunti naman ang mga lalaki. Ang mga kababaihan na ang nagdodomina. Siyempre pa, sadyang yun ang takbo ng panahon at ang propesiya ng kapanahunan na ang bansang ito ay bansa na ng kababaihan. Pamamahalaan ito ng isang babae. At tandaan nyo ba, Tren 1933, nakita ko iyon na dumating sa isang pangitain. Isang napakamakapangyarihang babae ang mamamahala sa buong bansa balang araw. Iyon ay saktong-sakto bago ang huling kapanahunan, bago ang ganap na pagwasak. Ang mga kotse sa araw na yon ay magiging kasing hugis na ng itlog, tatakbong gaya sa ganitong forma, at kukontrolin yon ng isang uri ng puwersa na hindi na nila kailangang gamitan pa ng manibela mayat maya. Basta itakda mo lang ang gagawin niya at aandar na ng ganoon. Kita nyo? Bago ang pagwasak. Ngayon, tandaan nyo, ngayon, nakarecord yun, kita nyo? At ang mga babae na ang mamamahala. At ang doktrina ng simbahang Katoliko na lagi ko nang sinasabi na lalaganap sa Estados Unidos, ito'y talagang halos nariyan na ngayon, kita nyo? Pagsamba sa isang babae, kay Maria, na isang Diyosa, at ito'y salungat sa Biblia, at ang pamamagitan sa mga patay, ito'y salungat sa Biblia, at ang lahat ng mga bagay na ito, at sadyang lalaganap pa. At kung minsan iniisip ko, sa pagkakaroon ng kaalaman sa mga bagay na ito, na dapat na akong magkaroon ng isang lugar kung saan ako mamimirmihan at mag-uumpisang magturo, alam nyo na, at basta ituloy-tuloy lang ito na tila baga. At ngayon kasi, sa mga iglesia ngayon, hindi ko nagagawa yon dahil limitado ang oras at pagkapanalangin sa mga may sakit, tapos na, at manghihikayat lang, mananalangin lang para sa mga may sakit, at marami pang bagay bukod sa pananalangin para sa mga may sakit. Sa Biblia, alam nyo, oo, maraming mga bagay na nagagawin. Gusto kong ibalita ang pagtitipon sa Canada, isa sa mga pinakamainam na mga pagtitipong idinaos natin sa kontinente ng Hilagang Amerika. Hindi pa ako kailanman sa buhay ko, isusulat ito ni Ginong Mercier at ng iba pa. Nakakita ng katulad ng naganap sa pagtitipon sa Canada. At siyempre pa, tahasan akong inayawan ng mga Pentecostal. Ang lahat lang ng naroon ay mga Baptist at Anglican at iba pa. Kahit saan, inaayawan ako ng Pentecostal dahil ayaw kong tanggaping ang katunayan ng banal na espiritu ay pagdaloy ng dugo mula sa mga kamay mo at pagdaloy ng langis mula sa mga kamay mo at mga ganong bagay at pagkakaroon ng mga guni-guni ng bahaghari at ang lahat ng mga bagay na gayon. Walang kaugnayan sa kaligtasan ng sensasyon. Wala talaga. Taimtim tayong lumalapit sa pamamagitan ng pananampalataya.
nananampalataya tayo sa Diyos at yun na yun, kita nyo? Kaya nga, sumulat sila ng mga liham bago pa ang pagtitipon sa Canada at sadya talagang umiwas ang mga Pentecostal gaya nun dahil ayaw nilang makibahagi o magkaroon ng anumang kaugnayan sa pagtitipon dahil ayaw kong tanggapin yon. At kaya ako pare, kahit sino pa ang tumanggap nito o anuman ang gumawa nito, mananatili ako sa pinagpalang matandang Biblia. Amen. Ito ang salita ng Diyos. At kung kinakailangan nating manindigang mag-isa, maninindigan tayong mag-isa. Magtatayo ng isang iglesia. Tama yun. Ngayon, bago natin talakayin ang kanyang salita, iyuko natin ang ating mga ulo para sa isang sandali ng pananalangin. Banal na Ama, kami po ay tunay na nagpapasalamat sa iyo para sa panahong ito ng pagsasama-sama sa palibot ng salita at sa mga banal na pananangguning ito sa Diyos. At nawa po, habang nakikibahagi kami sa mga ito sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig, kasihan nawa ng Espiritu Santo ang mga ito sa aming mga puso upang pag-alis namin ngayong araw, sasabihin namin, gaya niyaong mga galing ng Emmaus, mabuting naparito tayo, nag-alab ang ating mga puso sa loob natin sapagkat kinausap niya tayo sa daan. Inihiling po namin ito sa kanyang pangalan. Amen. Ngayon, pinili ko sa araw na ito kung kalooban ng Diyos, ang aking paksa ay matatagpuan dito sa Aklat ng Mga Awit 63. O Diyos, Ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Pakinggan nating maigi ang salmista. Upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kalwalhatian, sa gayoy tumingin ako sa iyo sa iyong santuaryo, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay. Pupurihin ka ng aking mga labi. Sa gayoy pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Igagawad ko ang aking kamay sa iyong pangalan. Ang kaluluwa ko'y matutuwa na gaya sa utak at taba, at ang bibig ko'y pupuri sa iyo ng masayang mga labi. Ngayon, idagdag nawa ng ating Panginoon ang kanyang pagpapala sa salitang ito. Ang aking paksa ngayong umaga ay matatagpuan sa LIFE, 4 na maliliit na titik. At gaya ng sinasabi ng salmista rito, si David, laging kinakaugnay ng Diyos ang tao sang-ayon lamang sa paraan ng takbo ng kanilang isipan. Ngayon, nakipag-ugnay ang Diyos kay David gaya ng sariwang pastulan at payapang mga tubig at marami pang iba. At si David sa dako roon, matapos niyang masaksihan ang kairaming buhay, kung papaanong nanahan ang Diyos sa punong kahoy, at kung papaanong nanahan siya sa mga bulaklak, at kung papaanong nanahan siya sa lagaslas ng batis. Kung nakapaglakad na kayo roon sa tabi ng isang batis, kung saan may maliit na talon, at narinig na yung tuloy-tuloy na lagaslas, mapapahiga talaga ako roon at maihimbing, pagkapikit na pagkapikit. Ni minsan hindi ako uminom ng pampatulog sa buong buhay ko. Natukso na akong gawin yon maraming beses na sa aking mga pagtitipon sa tuwing kay rami kong inaalala. Subalit patuloy akong tinutulungan ng Diyos mapasa hanggang ngayon. Pero sinasabi ko sa inyo, naniniwala akong mas mainam pa iyon kaysa sa ano pa mang pampatulog na maaring meron sila sa butika. Ang mahimlay ng mainam sa tabi ng lumalagaslas na maliit na batis at manalangin ng isang sandali. At ngayon mahihiga ako at sadyang hihiga lang doon. May kung anong bagay rito na kay payapa. Sadyang pinananabikan ko ito. At sinabi rito ni David, ako'y sadyang, ang kaluluwa ko ay sadyang nauuhaw sa iyo. Pakinggan niyong maigi. Diyos, Ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Saka ipinagpatuloy pa niyang sabihin, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay. Ngayon, wala nang tila ba mas mainam pa kaysa buhay. Ano pa ba sa palagay natin ngayong umaga ang mas mainam pa kaysa buhay? Heto nga't sinasabi ni David, ang iyong kagandahang loob ay mainam para sa akin kaysa buhay. Ngayon, iniisip natin kung gayon, ang salitang buhay pala'y
may tambalang kahulugan. Nangangahulugan pala ito ng higit pa kaysa isang pakahulugan. Ang buhay mismo ay nangangahulugang pananatili. Kaya kung ganoon pala, kung ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay, kung gayon, ano uli ang mas iinam pa? Sapagkat tanging ang Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Ang Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Kung mapaglalakip-lakip natin yun ngayon, magiging madali para sa ating makita ang buong larawan na inilagay ng Diyos sa ating harapan. Kung papaanong balang araw, ang lahat ng mga bagay na hindi sa Diyos ay maglalaho at malilipol at mapupunta sa wala. Ngayon, ang lahat ng may pasimula ay may katapusan. Walang anumang nagpasimula ang anupat hindi matatapos. Subalit, ang isang bagay na walang pasimula ay walang katapusan. At tanging ang Diyos lamang ang siyang nag-iisang nagtataglay ng walang pasimula. Wala siyang pasimula ng mga araw, ni katapusan man ng mga taon. Kaya't sa makatwid, kinakailangan nating maging bahagi ng Diyos sa pamamagitan ng kapanganakan upang mabuhay, magkaroon ng walang hanggang buhay. Kung gayoy, ang kasalanan at ang paghihirap at ang lahat ng mga bagay na ito ay kinakailangang humantong sa isang dako kung saan hindi na ito mananatili dahil meron itong pasimula. May panahon noon na walang karamdaman, walang kasalanan, walang kapighatian, walang kamatayan, at pagkatapos ay nagkaroon nito dahil sa pagbabaluktot. Kaya ang lahat ng kabaluktutan ay kinakailangang matapos na. Ang lahat ng mga bagay na nagkaroon ng pasimula ay kinakailangang matapos na upang ang walang hanggan ay manatili. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Yan ang dahilan kung bakit lubos na imposible para sa sinumang tao ang magkaroon kailanman ng kaligtasan labas sa bagong kapanganakan. Dahil ang mga tao ay ipinanganak na muli ng Espiritu ng Diyos at nagiging bahagi ng Diyos. Ang kanilang buhay ay walang hanggan kung papaanong ang Diyos ay walang hanggan. Hindi sila maaring mapahamak. Sinabi ni Jesus, walang makaaagaw sa kanila sa aking kamay. Sila ay sa Amang makalangit at walang sino mang makaagaw sa kanila o makapaghiwalay sa kanila sapagkat bahagi sila ng Diyos. Ngayon, hindi naman tayo scholar. Ako'y sadyang taong napakasalat sa pinag-aralan. Kaya kung minsan, kapag nadaraanan ko ang ganong mga salita, sinasaliksik ko iyon upang alamin, pagtutuunan ng pansin ang nag-iisang salitang iyon. May mga kaibigan ako at mga tagapagturo ng Biblia na may kakayahang kunin ang Griego o ang Hebreo. At walang hirap na tugay-gayin yun sa kahit saang panig ng buong kasulatan. Subalit ako na may tumutuon lamang sa isa at sasaliksikin iyon. At nalaman ko na noong sinabi niya, sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Mula pala yun sa salitang Griego na Zoe, Z-O-E. At ang Zoe ay buhay, ang buhay mismo ng Diyos. Kaya ngayong natitiyak nating mga kabahagi tayo ng Zoe, nabubuhay tayo ng walang hanggan kung paanong nabubuhay ang Diyos ng walang hanggan. Sa makatuwid, sa pakikibahagi sa bahagi ng Diyos, tayo ay pinagpala ng walang hanggan at naligtas. Magpakailan paman, walang katapusan, walang pasimula, naging bahagi tayo ng Diyos. Kung mapapansin niyo dito sa dakilang pasimulang ito, kayo'y bahagi. Mayroong nagtanong ng ganito, sino itong dakilang Jehovah? Saan siya nagpasimula? Wala siyang pasimula. Siya ay Diyos magpakailanman. At siya ay, ngayon, ang salitang magpakailanman ay nangangahulugang isang espasyo lang ng panahon. Heto nga't ang walang hanggan ay nangangahulugang magpakailanman. Pero ang magpakailanman, ang salitang magpakailanman sa Hebreo ay nangangahulugang espasyo, itinakdang panahon. At ito ngay nasa uring pangmaramihan, kailan paman. Kita nyo? Ang ibig sabihin nun ay dalawang magpakailanman. Kita nyo? Subalit, ang walang hanggan, isa, kumpleto. Ang walang hanggan ay isang bilog na walang katapusan. Hindi ito kailanman nagpasimula at hindi kailanman magtatapos. At kung papaanong sa mundo, alam nating may tunay at totoong espiritu ng pag-ibig. May isang tunay at totoong espiritu ng katapatan.
May isang tunay at totoong espiritu ng karangalan. Ilan ang nakakaalam nun? Alam natin yon. Nakikita natin yon. Bueno, ang Diyos iyon. Ang mismong bukal. Ipikit natin ang ating mga mata patungo sa ating mga himahinasyon ng ilang sandali at bumalik doon. Bago pa magkaroon ng anumang bagay, ang dakilang bukal ng buong walang hanggan ay ang espiritu ng pag-ibig, kagalakan, yaong espiritu ng katapatan, yaong espiritu ng katotohanan sa ganitong kasakdalan. At pagkatapos, mula roon sa Ama ay lumabas ang Logos, ang anak na isang theophany, na isang katawan ng dakilang Diyos na Jehovah na lumabas sa isang makalangit na katawan. Iyon ang Logos. Nangusap ang salita mula roon sa mga dakilang bukal ng buhay at lumabas. At heto na ang theophany, ang Diyos na ginawang salita. Pagkatapos ay nagkatawang tao ang theophany na iyon sa katauhan ni Kristo Jesus. At nang magkagayoy, ang buong kapuspusan ng Trinidad ay nanahan sa Kanya. Kapwa Ama, Anak, at Espiritu Santo, lahat doon. At doon tayo mismo patutungo, pabalik doon sa orihinal na pasimula ng Diyos. Doon tayo'y naipanganak na muli. Hindi ng laman, naipanganak na muli, hindi ng dugo, kundi ipinanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu at sa walang hanggang Espiritu ng pag-ibig at katapatan na iyon ay bumababa upang tumahan ito sa atin. At kaya kapag namatay na tayo mula sa buhay na ito, papasok tayo sa naturang katawan na kung masira ang tabernakulong ito na ukol sa lupa, ay meron na tayong isang theophany na pupuntahan, isang katawang makalangit. Pagkatapos sa pagparito ng Panginoong Yesus, ang katawang ito ay muling kukunin mula sa lupa at pagiging nilwalhating kalagayan upang mabuhay sa kanyang presensya magpakailanman. Pagkatapos ang lahat ng mga kabaluktutan, ang lahat ng mga bagay na naroon sa kabaluktutan ay maglalaho ng lahat. Paroroon na ang laman sa kaparusahan nito. Ibubuka ng impyerno ang kanyang bibig at lalamunin ang lahat ng kasamaan at ang kabaluktutan. At ang Diyos at ang kanyang minamahal na iglesia, ang kanyang nobya, ay tatayo na sa mga walang hanggan na parating. Iyon ang dakilang pag-asa ng iglesyang Kristiyano. At humiyaw si David, "O, ang iyong kagandahang loob ay mainam para sa akin kaysa buhay." Ngayon, ang buhay, nais ng lahat na pagbulay-bulayan ang tungkol sa buhay. At ang buhay, ang salitang buhay, ay nagkaroon ng binaluktot na bahagi. Dahil maging ang buhay mismo ay may baluktot na bahagi. At kadalasan, gusto ng mga taong tukuyin ng buhay na gaya ng nagkakasiyahan, nagiinuman, nagkakagulo, at gumagala. Sasabihin nilang, ito ang buhay. Sa diyang nagkakamali sila, yun ay kamatayan. Kita nyo? Hindi iyon buhay. Kamatayan yun. Ilang linggo na ang nakalilipas doon sa isang malaking kilalang hotel sa Canada kung saan nila ako pinatuloy. Bumalik ako sa kwarto ko pagkatapos ng aking gawain at may mga kadalagahan doon. Palampas na sa pagiging teenager ang edad, 18, 19, marahil nasa 23 na, mga nasa ganoon. 3 o 4 sa kanila'y nagtatakbuhan parot parito sa pasilyo na nakapangilalim lang at may mga hawak na bote sa kanilang mga kamay. Nagtatakbuhan mula sa isang kwarto patungo sa isa pa. May mga itsurang kabataang babae. Paglabas ko ng elevator, tumayo ako at tumingin. Oh, may isang bagay na sumagi sa isip ko. Naisip ko, oh Diyos, ang munting Rebecca o Sarah ko kaya'y hahantong sa ganyan? At tiningnan ko sila. Pasuray-suray sila roon sa pasilyo. Tumabi na lang ako sa isang gilid at duman sila at lumakad na paalis. Nag-iba ng direksyon. Patuloy ang inom. Napahinto ako doon sa pasilyo. Tiningnan silang muli. Sayang ang mga nagaganda at mumunting mga binibining sana'y nararapat pakamahalin ng kabinataan. At narinig kong sinabi ng isa sa kanila, "Whoopee! Ito ang buhay." Naisip ko, maling-mali yun. Yun ay kamatayan. Sapagkat sinabi ng Biblia, ang nagpapakabuyo sa kalayawan ay patay, bagamat siya ay buhay. Kaya nga nalaman na natin ang buhay na iyon
ang tinatawag nating buhay. At nakakakita tayo ng mga karatula ngayon gaya nito. Kung saan may Budweiser ay may buhay. Sadyang napakabaluktot niyon. Kung saan may Budweiser, yon ay kamatayan. At nakakakita rin tayo ng mga karatulang ganito naman. Nag-uumpisa ang buhay paglubog ng araw. Mali. Nag-uumpisa ang kamatayan paglubog ng araw. Ang mga tao ay nagiging mga gala sa gabi. Naggagala sila kapag gabi. At kung mapapansin nyo, napapasa kanila ang kalikasan ng masama. Laging gumagala ang kasamaan sa gabi. At nabasa ko sa isang artikulo sa isang magazine minsan noong nakasakay ako ng eroplano tungkol yon sa Hollywood at sabi doon, nag-uumpisa ang buhay pagkahating gabi. Dapat kayong bumisita sa ilang mga kalye at kung ano-ano pang mga bagay at may mga mahalay silang mga larawan at kung ano-ano pang mga bagay na nagaganap. At sabi ko, napakabaluktot nga niyon. Nakita nyo, kung may kaharian si Satanas, kinakailangan niyang magkaroon ng huwad na pamamalakad. Kinakailangan niyang magkaroon ng isang bagay na maaari niyang imungkahi sa kanila para isipin nilang nabubuhay sila. Subalit iyon ay walang pasubaling nasa kabilang panig. Iyon ay kamatayan sa anyong buhay. Kita nyo? Iyon ay pagbabaluktot mula sa tunay na buhay. Kaya tapusin na natin ito sa ating isipan ngayon din. May iisang paraan lamang para magkaroon ng buhay. Tama yun. At ang makilala siya ay buhay. Yun ang tanging paraan na magkakaroon tayo ng buhay at wala ng ibang paraan pa. Sapagkat ipinangako lang ng Diyos ang buhay sa pamamagitan ni Yesus Kristo. At ang dakilang Jehova na walang pasimula o walang wakas, walang pasimula ng mga araw ni katapusan man ng mga taon, ay pinagkalooban na tayo ng buhay kay Yesus Kristo at sa Kanya lamang. Hindi lang para kilalanin siya bilang isang mabuting tao. Hindi lang para sambahin siya na para bang siya'y magiging isang Diyos, gayong siya nga ay Diyos. Subalit, ang dapat na gawin ay ang makilala siya. Ganun na nga. Hindi ang sambahin siya, kundi ang makilala siya ay buhay. Sinasamba rin siya ng mga dyablo. Tunay nga, ang lahat ng tuhod ay lumuluhod rin naman sa kanya. Ngunit ang makilala siya sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at sa pagbabago ng inyong buhay sa pamamagitan ng kanyang espiritu, yaong dakilang bukal ng lahat ng pinagkukunan ng kabutihan na tumatahan sa inyo. Ang Diyos na pinagbubunga kayo ng mga bunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kabutihan, kaamuan, kagandahang loob, pagtitiis, pananampalataya, at ng lahat ng mga dakilang katangiyang iyon na sa Diyos lamang nagmumula. Yun lang ang tanging paraan para magkaroon ng buhay. Kaya ang salitang buhay ay dating naipaliwanag sa atin ng mali. Ngayon tayo, ang tinatawag nga nating buhay, yung may isang taong bibili ng bagong sasakyan, o kaya na may magmamaneho sila sa daan, at basta na lang sila hahagibis, marahil nakainom pa, at nakakbay sila sa isang babae, at sasabihin ng naturang kabataang lalaki, ito ang buhay. At yung kabataang babae, kasama nga itong natipuhang boyfriend, at nakainom na rin ng konti, at sasabihin niya, ito ang buhay. O marahil yung tao na noon pa may nag-aasam na ng sangkatutak na pera at bigla-bigla na lang tagapagmana pala siya ng isang napakalaking halaga ng pera. Magpapatayo siya ng napakagarbong tahanan. Kukunin niya ang pinakamodelo sa lahat ng kotse. Sisigaw siya, ito ang buhay. Ang mahirap at hamak na labandera, bitbit ang kanyang mga anak. Mabibigyan siya ng bakasyon sa Hollywood at siya'y tatanghaling reyna ng buong araw sa kung anong palabas o sa kung ano-ano pang mga kagaya nun o mananalo ng ilang papremyo. Ikatutuwa niya ito ng mainam hanggang sasabihin niya, ito ang buhay. Subalit sa diyang napakabaluktot nga niyon, yun ay kamatayan. At silang nagtataglay niyon ay mapapahamak. At mapapansin natin ngayon, ngayon maaring medyo makaluma ako sa mga ganitong bagay at para bang padalos-dalos sa pananalita at masyadong madiin. Subalit, ito'y upang talagang ang layunin nito ay upang magpakita ng isang punto. Ngayon, marami sa panahon ngayon,
mahilig sa palabas. Mahilig sila sa mga plaka. Nagpupunta sila sa maliliit na restaurant at halos hindi ka na nga makakain dahil sa mga sikat na plakang pinapatugtog nila. Itong mga rock and roll at itong mga boogie-woogie at lahat nitong mga nakakaindak na pangtango, gawang diablo, mga plakang kinasihan ng demonyo. And oh, I wonder what will be the final At, outcome. iniisip ko kung ano kaya ang magiging resulta kapag nalaman nilang walang kaugnayan iyon sa kanya na walang hanggan. Nakikinita ko sa araw na iyon, kapag ayaw ng sumikat ng araw at ang oras ay titigil at malulusaw na sa walang hanggan. Nakikita ko nang masisindak si Elvis Presley sa umagang iyon. Sigurado yon. Yes, his record will be a reality. When he Oo, hears the mapagtatanto niya ang bigat ng kanyang mga plaka kapag narinig na niya ang panaghoy ng milyon-milyong kaluluwang ibinulig niya sa impyerno. Ang 30 piraso ng pilak ng pagkakanulo ni Judas na kubakalansing sa pinggang metal ay magiging panunodyo kay Elvis Presley sa oras ng kanyang kaparusahan sa umagang iyon. Sapagkat ginawa iyon ni Judas dahil sa iyon ay upang tubdi ng isang kasulatan, upang matubos ang tao. Subalit binaluktot ni Elvis Presley ang sakdal na bagay, gayong isa siyang Kristiyano, at ipinagbili ang kanyang pagkapanganay sa halagang 1,000,000 kaluluwa sa impyerno. Nakikinita ko si Arthur Godfrey, kasama ang lahat ng kanyang mga inakay na Godfrey na naroon sa umagang iyon din naman, kasama ang kanyang mga Olandesa, mga Brunei at mga mapupulang buhok. At hindi uubra ang kahit ilan pang Ginoong Maria para linisin ang kanyang nanlilimahid na kaluluwa at ang kanyang budhi sa presensya ng Diyos. Kapag napagtantunan niyang yaong mga mahalay niyang patawa at mga biro at ang mga ganong bagay na ipinang-akay niya sa milyon-milyon sa impyerno sa pamamagitan niyon at tinatawag nila iyong buhay, yun ay kamatayan at hindi nila alam yon. Ngayon pansinin niyo, dito sa bagay na ito na tinatawag ninyong buhay, nagiging kahabag-habag ito hanggang kadalasan may mga taong kinikitil ang kanilang buhay. Kaya hindi yun maaring ang buhay na sinasabi ng Diyos, sapagkat hindi mo maaaring kitilin ang buhay na pag-aari ng Diyos. At hindi mo rin may pamimigay ang buhay na pagmimiyari ng Diyos. Nakasalalay yun sa pamamagitan ng pinakadakilang biyaya sa mga kamay ng Diyos lamang. Subalit, itong abang mortal at baluktot na bagay na kinabubuhayan ninyo na tinatawag na buhay, maaari ninyong titilin yan kailanman ninyo naisin. Subalit, ipinakikita ninyo lang na hindi yan buhay. Sadyang kahabag-habag ang kinahantungan nito. Itong tinatawag nating buhay ngayon ay isa lamang anino o isang negatibo. Wiling-wili tayong lahat sa pagsasaya, ngunit maaari naman tayong magsaya sa sakdal na bagay. Ipinakikita nitong nakadugtong na tayo sa tunay na bagay kapag nagagalak tayo sa sakdal na bagay. Subalit, kung nagagalak tayo sa maling bagay, ipinakikita lang nito na nakadugtong tayo sa maling bagay. Kaya masasabi ngayon mismo ng ating buhay kung ano tayo, kung saan tumutugay-gay ang ating mga emosyon. Nakikita nyo ba? Kung tayo ay nagagalak sa sanlibutan at sa mga masasamang bagay, ang ating mga pag-iisip at mga kaluluwa ay kinasihan ng dakong ibaba. Bugi-wugi, mga sayawan, mga pagdadalamhati ng puso, paglalasing, lahat nitong mga bagay na tinutugay-gay natin mula ito sa dakong ibaba. Subalit, kung nagagalak tayo sa espiritu, na nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at idinudulog natin ang ating mga damdamin sa Diyos at pinapapurihan siya, kung gayoy meron tayong kagalakan, kung gayoy meron na nga tayong galak. Sinabi ni Jesus, upang malubos ang inyong kagalakan, ngunit hindi malubos ng baluktot na buhay, kundi malubos ng buhay na walang hanggan sa dakong itaas. Kaya nakikita nyo, depende yon sa kung ano ang pinagtutuunan ninyo ng pansin. Ngayon, bilang pagsasalarawan lang para sa psikolohiyang hugot dito o psikiatriko, ngayon pansinin natin ng ilang saglit itong psikikong silip. Narito ang larawan ni Kristo at narito ang isang ventilador. Nakadepende sa kung alin ang pagtutuunan ko ng pansin. Kita nyo, kung nahihila ang aking emosyon sa gawing ito o nahatak ang aking emosyon sa gawing yon, kung pinagmasdan ko iyon, at inasam yun at minasa iyon, ang aking emosyon ay nakalagak doon sa ventilador. Subalit kung tumitingin ako sa gawing ito, ang aking emosyon at ang aking pagnanais ay nakalagak sa gawing iyon.
Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, ang bawat tumingin sa isang babae na may masamang hangad ay nagkasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Kita nyo? Doon nakatuon ang inyong emosyon kung nasaan ang inyong pag-iisip. At kung gayoy maaari tayong patuloy na magalak dahil tayo ang mga anak ng pangako sa dakilang walang hanggang iglesia ng Diyos na nagtataglay sa pangako mismo ni Kristo, hindi ito maaring mabigo. Siya nga, iniisip ng sanlibutan na mga baliw tayo. Ito nga ang buhay. Whoopee! Sa araw na ito, ako'y makikipagkita sa isang binibining bumisita sa isang psychiatrista. Siya ay 35 taong gulang. Hindi kailanman nanigarilyo, hindi kailanman uminom ng alak sa buong buhay niya. Isang napakabuting babae. Ang mga kaanak niya ay mga Kristiyano. Isang doktor ang kanyang ama. At kanyang ibinigay na ang buhay niya kay Kristo sa murang edad. At ano ang ginawa niya? Naghanap-hanap siya at nakatagpo siya sa wakas ng isang posisyon sa isang kolehiyo kung saan siya nakapagturo. At may isang psychiatrist roon. Naupo ito para makipag-usap sa kanya. At sabi nito, ibig mong sabihin, hindi ka pa nahalikan ng lalaki? Sabi niya, hindi pa ni minsan sa buong buhay ko. Ibig mong sabihin, hindi ka pa nakainom kahit konti at nakapunta sa isang kasiyahan? Hindi pa. Sabi, iha, hindi mo alam ang napalalampas mo. Ngayon, dahil siya isang psychiatrista, niliko niya ang isip ng babae. Hanggang sa ngayon ay naging napakasama na ng babae at napakagrabe. Umabot na sa puntong ni ayaw na niyang marinig ang pangalan ni Jesus na binabanggit sa kanyang harapan. At maging ang kanyang ama't inay, hindi na siya nakikita pa. At nawala na siya sa kanyang matinong pag-iisip at nitong susunod na linggo ay dadalhin na siya sa institusyon para magamot. Ito'y dahil sa ibinalig niya ang kanyang isipan mula kay Kristo patungo sa kung ano ang ipinapasok ng psychiatrista sa kanyang isip. At iyon ang ipinarito namin ngayong umaga, ang dalhin ang inyong pag-iisip at ang inyong kaisipan buhat sa mga bagay ng sanlibutan patungo sa mga bagay ng Diyos na walang hanggan. At para sa ganitong mga bagay ang pangangaral, ang ibaling ang pag-iisip patungo sa isang mas mataas at mas mainam at sa dakong kinaroroonan ni Kristo hanggang sa kayo ay mabago. Nang sa gayoy aasamin na ng inyong pag-iisip ang mga bagay na nasa itaas. Ngayon, dahil ang buhay dito sa ibang dakong ito ay pumasok sa babae, iniisip nilang baka siya maglason anumang oras. Ang buhay ay magiging kahabag-habag, ang ganong klaseng buhay nga, hanggang sa magpatiwakal sila, paglason at kung ano-ano pa. Ngayon, gayon pa man, ang Diyos sa kanyang dakilang pamamalakad para sa sangkatauhan, nilalang ang tao sa katayuang kinalugdan niya para sa tao. Ngayon, ginawa niyang mauhaw ang tao. Napansin ba ninyo si David dito? Sabi, kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Gustong-gusto ko yan. Nagaya ng nasa mga tuyong lupa na walang tubig. Pagwariin niyong mainam, sabi, ang aking kaluluwa ay lubhang nauuhaw, Diyos. Kinauhawan kita na para bagang ako'y nasa lupaing walang tubig. Kinakailangan niyong makahanap ng tubig, kundi ay mamamatay. Kinauhawan ka ng aking kaluluwa. Ngayon, nilalang ng Diyos ang tao na may pagkauhaw. Bahagi iyon ng katauhan ang kanyang pagkauhaw. Subalit nilagay ng Diyos ang pagkauhaw sa tao upang mauhaw sa Diyos. At binaluktot iyon ng dyablo. At ginawa iyong pagkauhaw sa kanyang kaharian para sa sanlibutan. Nauunawaan ba ninyo ito? Ang pagkauhaw na nasa tao ay makadiyos. Sapagkat nilalang ng Diyos ang tao na mauhaw sa Diyos. At bakit ganon na lamang ang ilan sa inyo na napakamanhid para umiyak? Sinisikap pawiin yang banal na bagay ng pagkauhaw sa pamamagitan ng paglalasing at paninigarilyo at telebisyon at paglilimayon at kung ano-ano pang pinaggagawa at walang kabuluhang pagkakatuwaan. Sinisikap na pawiin ng banal na bagay na inilagay sa inyo ng Diyos upang mauhaw para sa Kanya. Sinasalaula ninyo ang bukal na inilagay sa inyo ng Diyos upang matanggap ang Kanyang Espiritu at nilulunod ninyo ito ng mga bagay ng sanlibutan at hindi makapagbibigay kasiyahan ang mga yan.
Hindi kailanman makapapawi ang mga yan. At yan ang dahilan kung bakit itinututok nyo ang baril sa inyong mga sentido para pasabugin ang mga ito. Dahil nga dapat maganap ang mga bagay ayon sa nararapat lamang maganap. At ang sanlibutan ay nasa pangmalawakang pagpapatiwakal, nasa kabaluktutan at kabaklaan, at laganap ang krimen sa lupain ayon sa dapat ngang maganap. At ito'y dahil sa binabaluktot ninyo ang mismong bagay na sadyang ibinigay sa inyo ng Diyos, at sinisikap itong pawiin sa pamamagitan ng kasamaan ng sanlibutan. Tanggapin nyo ang banal na Espiritu Santo, pagkat inilagay ng Diyos ang pagkauhaw sa inyong kaluluwa upang tumawag. Ngunit pinapawin nyo ang uhaw ng nightclub na nasa kung anong lupalop. Hindi na nakapagtatakang masakit ang inyong ulo kinaumagahan. Pagkatapos, kukuha kayo ng isang kahan ng serbesa at iuwi sa inyong bahay at maupo at iinumin yun. Sinisikap na pawiin ang banal na pagkauhaw na inilagay ng Diyos sa inyong kaluluwa upang kauhawan siya, at sasalok sa nakasusulasok na tubig ng dyablo at sisikaping pawiin ang uhaw na inilagay ng Diyos sa inyo upang mauhaw sa Kanya. Wala nga kayong matatanggap na anuman, kundi walang hanggang pagkahiwalay mula sa presensya ng pinakamakapangyarihang Diyos. Gayong nilikha niya kayo upang mauhaw sa Kanya. At isinuko ni David ang kanyang sarili at nagsabi, "Nauuhaw ang aking kaluluwa, na parabang ako'y nasa tuyong lupa na walang tubig. Kinauhawan kita, O Diyos." Ayan nga, sabi ni David, "Nakita kita sa iyong santuaryo at nauuhaw ang aking kaluluwa para sa kapangyarihang yun." Ayan nga, yun ang kaibahan. Yun ang magiging pagkakaiba. Itong pagkauhaw na ipinagkaloob ng Diyos sa inyo, kung papawiin ninyo ito sa pamamagitan ng tubig. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangangauhaw. Magsiparito kayo at uminom mula sa mga bukal ng buhay ng walang bayad, walang singil, walang presyo. May isang bukal na nakabukas sa bahay ng Diyos, sa bayan ni David. Ayan ang bukal na inyong kinauhawan. Natitiyak ko, ito nga, huwag ninyo itong subukang baluktutin sa pagsasabing, "Papawiin ko ito sa paglalasing. Papawiin ko ito sa pakikipagtipan sa babaeng ito. Pupuslit lang ako ng ilang sandali mula sa aking asawang lalaki. Pupuslit lang ako ng ilang sandali mula sa aking asawang babae." Nag-iipon lang kayo ng kahatulan. Sasabihin nyo, "Hindi ako nasisiyahan, kapatid na Branham." Hindi na nakapagtataka. Ang Diyos yun na kinakaugnay kayo. Ang Diyos na sinisikap kayong dalhin sa isang bagay, pero pinipili ninyo ang payo ng dyablo at sumasama rito. At sa ganong paraan dumarating ang pagdadalamhati. Sa ganong gawi dumarating ang kamatayan. At ang buhay na iyon ay hindi buhay. Iyon ay kamatayan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa kanila na tatanggap nito. O huwag kayong padadaya. Saka pa, may iba pang paraan ng dyablo. May ilang sandali pa tayo para rito. May iba pang paraan ng dyablo para makapagbaluktot maliban doon. Sasabihin, masasabi kong hindi ako umiinom ng alak, kapatid na Branham. Hindi ako naninigarilyo. Hindi ako nagsusugal. Hindi ako nangangaliwa sa asawa kong lalaki o asawa kong babae. Aking sinusunod. Aking ipinapamuhay ang mabuting buhay. Subalit binaluktot din niya ng dyablo. Ipinapaisip niya sa inyo na para alisin ang bagabag sa nagasala ninyong budhi, kailangang makiyanib kayo sa isang iglesia at ayos na ang lagay nyo. Mali yun. Pagbabaluktot yun. Hindi maalis ang bagabag ninyo sa pag-anib sa isang iglesia. Nagiging pansariling kaisipan ka na lamang. Isang intelektual na pamumuhay na lamang. Subalit, hindi kayo kailanman lubos na mapupunan hanggang sa makilala niyo siya bilang siyang kapatawaran ng inyong mga kasalanan, kung saan natutugunan ang naturang pagkakasala at nagkakaroon ka na nitong kaaya-aya, payapa, tahimik, walang hanggan, at walang katapusang pakipagkaisa sa Kanya. Kapag binanal na ng kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ang inyong kaluluwa at ginawa na kayong isang bagong nilalang kay Kristo Jesus, hindi ubra ang pag-anib ng iglesia. Hindi po. Pagbabaluktot lamang yon sa tunay na layunin. Kung hindi kayo madala ng dyablo sa mga ganong bagay, dadalhin niya kayo rito sa isa pa. Subalit, huwag na kayong maghanap pa ng mas mababa pa kaysa isang makalumang karanasan ng bagong kapanganakan, ang may panganak na muli ng Espiritu ng walang hanggang Diyos. Kapag nagbuklod na ang inyong kaluluwa sa Diyos at kayo'y naging isa na, si David din naman sa mga awit, sa kanyang pagiging isang
isang mangangahoy at isang mangangaso. Sa katimugan ay gumagamit pa rin sila nitong mga ilang piraso ng asong gubat para habulin ang mga usa kadalasan. At napansin ko yun sa Afrika. At kapag nagsisitakbo na ang mga usa, sinasakmal sila ng mga asong gubat at meron silang bibirong matatalim na mga ngipin sa harapan. At napakatuso nila gaya ng kasalanan. Kumukubli sila at nag-aabang sa munting usa. Sumasalungat sila sa hangin para hindi sila maamoy. At aatake sila bigla-bigla na lang. At palilibutan nila ang munting nilalang at gugutay-gutayan nila ito ng pira-piraso. Ganoon ang ginagawa ng kasalanan. Nililigaw ka nito sa maling lugar. Kapag inisip mo na iyong, susubukan ko lang ang konti nito. Makapupusilit ako rito. Hindi naman nila malalaman ang anuman tungkol dito. Yan, doon. Huwag kang mag-alala. May isang matang nakakakita ng lahat na nagmamatsyag sa iyo at nag-aabang ang kasalanan sa pintuan. Mag-ingat ka. Tutugisin ka nito. At pagkatapos kung minsan, kapag nasakmal na ang isang maliit na usa, marahil nga puminsay sa tagiliran pa ang kagat. Marahil hindi siya nasunggaban ng mataas-taas para sana'y mahilat madaganan siya sa lupa. Susunggaban siya sa tagiliran at malaking piraso ng laman ang mababaltak sa kanya. At marahil pagkatapos, dadakmayin siya para baliin ng litid sa kanyang mga binti sa bandang likod dito na magpapalupaypay ng lubos sa kanya, kaya't hindi na siya makatatakbo pa. Wala na siyang kalaban-laban. Subalit kung minsan ay sosobra sa taas ang pagkasakmal at masusunggaban ito doon sa balakang at malaking piraso ng laman ang mababaltak sa kanya gaya nito. At kaya nga bigla na lang siyang susunggaban ng aso at ihilain at dadagan ng mainam at malaking bahagi ng laman ang mababaltak sa kanya. Marahil ay malayo sa ugat ng kanyang lalamunan at susunggaban ito sa dibdib at babaltakin ng isang buong tipak ng laman. At yung kaawa-awang munting nilalang ay lulundag at tatakbo sa abot ng makakaya nito at malalaman mo na lang nakawala na ito sa mga aso at nalinlang na niya sila. Ahabulin ng mga aso ang iba pa at siya'y tatakbo. Alam nitong hindi magtatagal yun hanggang sa ang mga asong yun, pagkapatay nila doon sa isa pa, ay ahabulin na naman siya at tatakas siya ng sinbilis sa abot ng makakaya niya. Ngayon bilang isang mangangaso, kabisado ko ang mga usa. Alam ko na ang kilos nila. At kung mapapansin nyo, kung makapunta ang usa sa tubig, kapatid, mapapanauli niya ang kanyang lakas sa isang iglap lang. Subalit kung hindi siya makapunta sa tubig, tapos na siya. Subalit kung makapunta siya sa tubig, maaari mo siyang sundan buong araw. Pero magpapatuloy lang siya. Dadaan siya sa isang batis. Tatawirin niya ito sa gawing ito at babalik siya sa gawing ito. Gagawin siya rito. Lulusong siya sa batis at lalakad. Sinisikap niyang dinlangin ng mga aso. Ngayon, sinabi ni David kung paanong humihingal ang usa sa tubig ng mga batis. Gayon nauuhaw ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Siya ay sugatan. Pinutugis ng mga aso ng impyerno ang bawat isa sa inyo. Gusto lang niya na mailayo kayo sa pastol kahit isang beses lang. At sinusunggaban sila ng mga ito at bumabaltak ang mga ito ng sandakot na laman mula rito at gasubo mula rito upang balamin kayo. At sinabi ni David kung paanong humihingal ang usa sa tubig ng mga batis. Kinakailangan niyang matagpuan ang tubig ng batis, kundi ay mamamatay siya. Diyos, maging gayon nawa ang aming kaluluwa ngayon. Sugatan, kung hindi ko matagpuan ang tubig ng batis, mahabol na ako ng mga aso di kalaunan. Ngunit kung matagpuan ko lang ang iyong tubig ng batis, O Diyos, alam ng munting usa na alinmansa, kamatayan o ang tubig ng batis. At sinabi ni David kung papaanong nalalaman ng usa ang kamatayan nito o ang tubig ng batis, ganoon na uhaw ang aking kaluluwa sa iyo. Kinakailangang matagpuan kita, kundi ay mamamatay ako. Kung makararating labang tayo sa ganong uri ng buhay, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Maging ganon nawa ang hangad ng iglesyang ito ngayong umaga. Paibaling nawa ang inyong pagpapahalaga mula sa mga bagay ng sanlibutan, mula sa mga layaw ng sanlibutan. Maging ang pagpapahalagang iyon ay paglilinis man ng inyong bahay, maging pagdadamo man ng inyong bukid o ano pa man iyon, may baling nawa iyon sa Diyos. Panginoon, ang iyong kagandahang loob ay mas mainam sa akin kaysa sa lahat ng buhay. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa na para bang ako'y nasa tuyong lupain. At gaya ng usa sa mga tubig ng batis, kinakailangan kang masumpungan ng aking kaluluwa, kundi ako ay mamamatay. Kapag humantong na sa ganong kalagayan ng Branham Tabernacle, mga wawaglit na ang malilit na ismo palabas ng mga pintuan at ang mga pagkakaiba-iba ay mawawala ng lahat at magiging mga Kristiyano na ang mga Kristiyano at ito ay magiging lugar na pag-uusap-usapan sa buong mundo.
Kung ang lahat ng kongregasyon ng mga tao ay mga uhaw sa Diyos, sa ganong paraan, ang iyong kagandahang loob ay mainam sa akin, O Panginoon, kaysa buhay. Tayo ay manalangin. Aming mapagpalang Ama at Diyos, sa aming pagdulog sa iyo ngayon sa pagtatapos ng munting mensaheng ito, dalangin po namin na ang pagkagutom at pagkauhaw ay mapasa munting iglesyang ito ngayong umaga ng higit kailanman. Nawa ang mga kalalakihan, kababaihan, mga kabataang lalaki at kabataang babae, ngayon sa silong ng bubong sa gawirito at maging sa labas man o saan man sila naroroon, ding ginawa nila ang ebanghelyo at malamang may bagay na nagdudulot sa kanila na mauhaw para sa isang bagay. O labis na kabalisahan, sinabi mong ito ay magiging panahong gaya nito. Kabalisahan, kaguluhan ng panahon, kapanganiban sa pagitan ng mga bansa. O kung aalisin lamang nila ang paghahangad na iyon sa mas higit pang kapangyarihan, paghahangad ng mas marami pang bomba, paghahangad ng gayong mga bagay, at palitan iyon ng paghahangad ng katwiran ng Diyos, kung gayoy sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. At kapag nagdalamhati ang Israel, kung magkagayoy may mga batang naisisilang, at dalangin ko, Ama, na iyong ilalagay ang pagkauhaw na iyon sa aming mga puso ngayon, na wala nang magiging kasiyahan pa saan man sa sanlibutan, kundi sa hugong ng iyong mga baha lamang. O Panginoon, hayaang tumawag ang kalaliman sa kalaliman. Ipagkaloob mo po ito, Ama. Kami dumadalangin sa pangalan ni Kristo. At habang nakayuko ang ating mga ulo, iniisip ko sa iglesia ngayong umaga, kung may magtataas ng kanilang kamay, magsasabing, Kapatid, Pastor, idalangin niyo po ako. Ngayon, habang nakatingin kami ni kapatid na Neville, pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki, hangad ko si Kristo, hangad ko ang pagkauhaw sa puso ko na gaya niyon. Sadyang sawa at pagod na ko sa pagpunta sa isang gawi at bahagya sa gawing ito at gawing iyon. Hangad ko talaga ang pagkauhaw sa Diyos. Idalangin niyo po ako, kapatid, mga pastor. Maaari po bang pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae? Pagpalain ka ng Diyos, binibini. At pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Ang iba pa'y magtaas ng inyong kamay, sabihing, ipanalangin niyo ako, habang pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Bueno, iba pa ba ngayon, bago lamang magtapos, itaas ang iyong kamay, sabihin, ipanalangin niyo ako, pagpalain ka ng Diyos, binibini. Siya nga, hangad ko rin naman ito, pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae, sa bandang likuran. Hayaang sa hugong ng iyong mga baha, O Diyos, gawin mo pong malaman kung isa akong mahinang tao na hindi ko alam kung sadyang anong oras malalagot itong mga maliliit na marurupok na hidla ng buhay at parurun ako sa walang hanggan. Subalit, hayaan mo akong maging gayon, O Diyos, na ang kaluluwa ko ay maging labis na mauhaw para sa iyo, na wala na akong pagnanais uminom ng alak, wala ng panigarilyo, wala ng pagsinungaling, wala ng ano pa mang kinalaman sa kasalanan. Hayaang ang aking mga pag-iisip ay may lagak sa mga bagay na nangasay taas. Ipagkaloob mo po ito sa akin, O Diyos, sa pagtaas ko ng aking kamay. Pagpalain ka ng Diyos, at ikaw, at ikaw, at ikaw, pagpalain ka ng Diyos. Nakikita ng Ama ang iyong kamay. Walang pag-aalinlangang ang Diyos na nasa lahat ng dako. Pagpalain ka ng Diyos. Basta't sabihin mo lang yan ngayon din, habang nakaupo ka riyan. Basta't sabihin mo lang, sabihin mo, Panginoon, ilagay mo ang pagkauhaw na iyon sa akin. Mga anak, alam niyo ba na hindi ninyo maabot ang Diyos sa anumang bagay na mas mababa pa roon? Yan ang malalim na pagkauhaw, yaong bagay na nananabik sa Diyos. Katulad na lamang nitong hamak na munting usa. Nakikinita niyo ba siya? Siya'y sugatan, naghihingalo na siya. Alin man yan sa tubig ng batis o kamatayan. At kinakailangan niyang, nakikinita niyo bang iniaangat niya ang kanyang maliit na ulo? At siya'y umaamoy, inaamoy niya ang hangin, tagaktak na ang dugo. Kinakailangan niyang makarating sa tubig ng batis na iyon. Kinakailangan niyang magawa iyon. Bawat mamunting patak, bawat kapirasong luntiang sanga, papalapit na siya rito. Kinakailangang mapasa kanya ito. Ganoon ba kayong kauhaw sa Diyos? Sinabi ni David, ganoon ang aking pagkauhaw, Diyos. Sadyang kinakailangan ko itong makamtan, kundi ay mamamatay ako. Nais ko ng buhay, at ang iyong kagandahang loob sa akin. Kapag nadarama ko ang iyong presensya, sinisiguradong ang buhay ko ay tumatama sa iyong salita. Mas mainam ito sa akin kaysa sa lahat ng iba pang mga bagay, sa lahat ng iba pang buhay, at lahat ng mga bagay.
ang iyong kagandahang loob, ipagtapat ninyo ang inyong mga pagkakamali habang tayo nananalangin. Ngayon, Panginoon, nakikita mo po ang mga kamay, nakikilala mo ang mga tao, at dalangin kong patatawarin mo po ang bawat pagkakasala. Likhain mo sa kanila itong masidhing pagkauhaw na namumutawi upang sila'y magkaroon ng pagnanais. Nagugutom ang kanilang mga puso. Bawat tao sa mundo ngayon, naiisip ko ito, ang ating bansa ay haling na sa kalayawan. O Diyos, mga pelikula, mga palabas sa telebisyon, mga bulok at malalaswang kwento, at narinig kong kinakailangan pa ng 3 o 4 na psychiatrista para mapanatili sa pagtatanghal si Elvis Presley at si Arthur Godfrey at marami pang iba. Nabunyag lamang iyon noong nakarang linggo, itong periodista ng New York na dumalaw sa kanila at nalamang may 3 o 4 na psychiatrista sa bawat isa, naglalayong ibulid ang mundong ito sa isang lugar ng napakasama, marumi, masagwa, at walang kabuluhang mga biro. At ang mga kababaihan sa kalsada, ganoon na lamang kung mawala sa sarili ang mga kalalakihan, kung saan natuloy humahantong, at nagdidisenyo sila ng mga malalaswang damit para ipasuot sa kanila. At napagtatanto ko, Panginoon, na ang kaawa-awat munting kababaihan doon sa kalye na halos lantad na ang kanyang munting katawan, suot ang isang malaswang damit, at ang lalaki namang iyon doon sa isang bahay inuman ngayong umaga, nalalaman kong sinusubukan niyang pawiin ang pagkauhaw na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos na mauhaw sa kanya sa Diyos. Sinisikap niya itong pawiin sa pamamagitan ng kamunduhan. Makasanlibot ang mga bagay. Dumadalangin po kami, Diyos, na sa paano't paano man, hindi ko nalalaman kung papaano. Pero sa palagay ko'y kinakailangan na ito ngayon ding oras na ito. Subalit doon sa mga dumulog at nagtaas ng kanilang mga kamay, ipagkaloob mo po sa kanila, Panginoon, ang bagay na kinakailangan nila sa kanilang puso. Itong banal na pagkauhaw, mapawi nawa itong ngayon sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng Espiritu Santo na bumubuhos ng lubos sa kanilang mga kaluluwa habang ipinagkakaloob sa kanila yung kanilang inaasam. Inihiling ko po ito sa pangalan ni Kristo. Amen. There's a land beyond the river that we call that sweet forever, and we only reach that shore by faith degree. Oh, one by one we'll gain the there to dwell with thee immortal. When they ring those golden bells, Ngayon ay ihiging ito ng talagang marahan ngayon. don't you hear the bells now ring? Don't you hear Yan ay sa panahong magsasama-sama ng lahat sa iisa. the glory, hallelujah, jubilee in forever, just beyond the shining river, when they ring those golden bells for you and Ilan ba ang nagmamahal sa Kanya? Itaas niyo ang inyong kamay. Salamat sa Panginoon. Ngayon, iabot ninyo ang inyong mga kamay. Makipagkamay sa katabi ninyo. Sabihin niyong, pagpalain ka ng Diyos. those bells now ringing. Don't you hear the angels? Oo, mga mamamayan tayo ng kaharian. Let's the glory, hallelujah, jubilee in that just beyond the shining river, when they ring those Ngayon, Ama, tanggapin mo po ang aming mga espiritu at ang aming pagsamba habang amin itong ipinagkakatiwala sa iyo.
At naghahanda na kami upang manalangin para sa mga batang may sakit ngayon. Dalangin namin na manahan ang iyong Espiritu sa amin upang makapanalangin kami ng panalangin may pananampalataya para puroon sa mga nangailangan sa oras na ito. Ipagkaloob mo po ito, Ama, sapagkat amin po itong hinihiling sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngayon, magtipon-tipon na ang mga may sakit sa palibot ng altar habang papahiran namin sila at mananalangin kasama nila. Ikinagagalak naming tulungan kayo. Isasara na natin ang gawain. Maaari kayong manatili sa mga susunod na 10-15 minuto. Bueno, bigyan mo nga kami kapatid na babaeng Gertie ng may naghihintay sa aking isang maligayang bukas. Ano nang mangyayari pagkatapos? Isipin niyo yun. Anong mangyayari? Luwalhati. Kapatid na Craig, kapatid na Junie, pumarito kayong lahat. Samahan ninyong manalangin ang mga may sakit. Ang iba pa sa inyo, kapatid na John, sino man sa inyo na nais na sumama, pumarito lang kayo.
Kapag iniisip natin ang tungkol sa mga bagay na iyon, sadyang napakadakila at kahanga-hanga talaga. O, realidad siya sa atin. Hindi ba't magiging kamangha-mangha roon? Ang dakilang manggagamot ay naririto ngayon. Nais niyang pagalingin ang mga may sakit at may karamdaman. Nais niyang palakasin yaong mga nagdadalamhati. Nais niyang pagalingin yaong mga may karamdaman. Ngayon, tayo yumuko na sa kanyang presensya habang inihahandog natin sa kanya ang ating mga papuri. O ikaw na dakilang manggagamot, habang nagdurugo ang aming mga puso, umiiyak po kaming gaya ng iyong tupa. At naririnig namin ang iyong espiritu na lumalapit muli sa amin. Nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig. At gustong-gusto naming isigaw ang iyo pong mga papuri. Gustong-gusto naming umiyak sa iyong presensya sa kagalakan. Gustong-gusto naming ihayag ang aming mga damdamin sa iyo, sapagkat mahal ka namin ng buong nasa kaibuturan namin. Umiibig ang aming buong kaluluwa, isipan at katawan sa Panginoon. At dumadalangin po kami, Diyos, na iyong ipagkakalob sa amin ito ng palalim at tuloy-tuloy, maging napakatotoo nawa nito sa amin, upang maglaho na ang sanlibutan at ang lahat nitong kahangalan, na kung magkagayoy hindi na ito sasagi pa sa isipan. Maglalaho ito patungo sa isang walang hanggan, may pasimula ito, kaya't ngayoy magkaroon nawa ito ng katapusan din naman. Alam naming magkakaroon nga. At ngayoy dalangin po namin, Diyos, habang kami na iyong mga anak ay nangakatayo rito, na namamagitan para sa isa't isa sa pangalan ng Panginoong Yesus, para sa mga karamdamang nasa aming katawan na idinulot ng kasalanan ng nakaraan at ng kasamaan ng sanlibutan at ng aming mortal na laman. Sadyang napapasailalim nga sa lahat ng kaaway dahil sa ito'y nagkakamali pa rin. At nasasabi naming inihahayag sa amin ng Biblia ng malinaw na tumutulong ang banal na Espiritu sa aming mga kahinaan at namamagitan. At dumudulog po kami sa iyo, Ama, ngayong umaga na may pagpapakumbaba, nananampalatayang mamamagitan ka para sa amin ngayon na habang ipinagkatapat namin ang aming kasalanan, ang aming mga kamalian at ang aming mga inaasam para sa iyo. Ang mga puso namin ay nananabik na gumaling upang makapaglingkod kami at magawa ang mga gampanin na nais mong ipagawa sa amin. Ipagkaloob mo po, Panginoon, sa pagparoon ng iyong mga matatanda sa iglesia upang magpahid. Paroroon akong nagpapatong ng mga kamay sa mga may sakit. Ang Espiritu nawa ay pumaritong nagpapagaling. Hinihiling po namin ito na maganap sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Ngayon, kapatid, kung maaring umpisahan mo mula sa ibaba rito at pagawi roon, ang lahat ay manalangin ngayon. Marahang awitin ang The Great Physician. Ang lahat ay umawit ng marahan. Kung hindi ako nagkakamali, ito si kapatid na babaeng Craig. Naunawaan ko ang iyong kalagayan, kapatid na babaeng Craig, na nagkasakit ka ng malubha. Kinailangan mong umalis. Ngayon tingnan nyo, tadako roon sa mga disyertong iyon. Nagpagal kang kasama ng iyong asawang narito para sa kapakanan ni Kristo. Ang mismong bagay na pinanindigan mo, kapatid na babaeng Craig, ang tanging makatutulong sa iyo ngayon. At bilang lingkod ng Diyos, at alam na mahal ka namin at ni kapatid na lalaking Craig na narito, lahat kami rito sa iglesia, at ipinagpapasalamat namin ang iyong mga gawa sa disyerto sa piling ng mga Indian. At ang pagparito mo ngayon, ito ang ospital ngayong umaga. Dito tumatayo ang manggagamot yaong dakila. At upang isagawa ang ganong operasyon, bibigyan ka namin ng ilang, ang salita ng Diyos ay matalas kaysa isang tabak na may 2 talin.
maaaring naisin niyang pumanaog at alisin yan. Huwag kang magkaroon ng isamang katiting na pag-aalinlangan, kapatid na babaeng Craig. Gaya na lang, sige po kapatid na Neville, pumaroon ka na at magpahid. Minamahal na amang makalangit, narito po ang may bahay ng isang ministro. Doon sa mainit na disyerto, narinig ito ng mga Indian na nakatira roon. Tinisikap silang maakay sa iyo at nakatayo siya rito sa munting altar na ito ngayon. O mahabaging Ama, habang nakapatong ang aming mga kamay sa Kanya, bilang isang tanda, nananampalatayang ang Biblia ay ang hindi maaaring magkamaling kalooban ng Diyos. Pinapatungan namin siya ng mga kamay. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Ang may bahay ni kapatid na George Colvin ay nasa Norton's Infirmary Hospital sa Louisville para sa inyo na bumibisita para makita sila. At si Ginang Colvin na may kanser sa tiyan, ang kanyang biyanang babae ay maayos na ang lagay. Kaya nagpapasalamat tayo dahil doon. Ngayon, para sa inyo na mga may sakit at may panalangin na, gusto kong sabihin ito, isang maiksing pananalita lamang. At medyo atrasado na tayo, subalit isang munting bagay na lamang patungkol sa makalangit na kagalingan. Napakainam nga nito at napakasimple na dumulog dito. Kung kakamtin lamang ninyo ang tamang kilos, paukol rito, kita nyo? Ngayon, ang pangitaing nakita ko at may paliwanag ko na ito sa iglesia rito yung tungkol sa tubig, naalala nyo yon. At ang dam na nasa bandang kaliwang panig at ang ilog ay dumadaloy patungo sa gawing yon. Bawat katiting na bahagi nito'y nahayag mismo roon sa Canada ng sadyang ganap na ganap at dumadaloy ang ilog ng Saskatchewan patungong Silangan sa halip na patungong Kanluran at ang talon ay nasa panig na iyon sa halip na sa kabila. Paglusong ko roon at maginaw nga, umiihip ang hangin na tumuulan ng niebe noon, pero natigil din at sumikat na ang araw. Naroon ako mismo, natagpuan ko ang matandang putol na punong kahoy, ang mga bagay na iyon, sadyang eksaktong-eksakto at isang pagpihit nga ng ministeryo ko mismo. Ipinahayag ng Panginoon dito, ilang linggo na ang nakalipas, kung ano ang nararapat gawin, paukol sa espiritual na pagkilala at sa iba pa, na nagsimulang maging pinakamalaking pagpapala at lubos na makapananalangin na tayo para sa mga tao. At ngayon, sa entablado, pagkatapos ng mga naturang pangitain, binanggit natin ang mga pangitain sa entab bago yan nung magsimula. At nang magsilapit na ang mga tao bago pa, patutunghayin nyo na ang patotoo. Ngayon, ito ang dahilan, ito mismo, kung hindi pa tayo lumaki ng magkakasama, kita nyo, mga bata pa tayo noon, yung magkasama, at lumaki tayong magkakasama, yun ang dahilan kung bakit di nyo alam nyong gustong-gusto kong mangaso at mangisda, at kung ano-ano pa, at yun ang umahadlang dito. Si kapatid na Bill ay isa lamang ninyong kapatid, kita nyo, na minamahal nyo at gayon din naman mahal ko kayo, kita nyo, at napaparito kayo, at bueno, kung gusto ninyong ipakumpuni ang mga ilaw nyo, huwag kayong mag-atubiling tawagan ako. Sige lang po, gawin natin. At kung hindi ko man kaya, tatawagan ko si kapatid na Rudy, nang sa gayoy aming, o ano pa man yan, alam nyo na ipaayos nyo, kita nyo? At pangkaraniwan na lamang ito sa inyo, sa ibang dako para bang kakaiba. Kapag tayo, bueno, ngayon tayo, isa yun sa pagkakadesenyo, tulad na lamang ng kulay kape at asul na mata. Kita nyo? Ito'y isa sa pagkakadesenyo. Hindi natin may iwasan yon. Sa Canada, noong naparoon ako, bueno, siya nga, sinabi ko na sa inyo kung ano ang nangyari. May ilang libo kataong nagsidalo sa amin doon. Subalit karamihan sa kanila'y pawang mga Anglican at Baptist at may iba rin naman na nagtaguyod ng pagtitipon ko. Ang mga Pentecostal na may diretsahang tumanggi sa akin. Kaya nga, subalit ayos lang yon. Mahal ko pa rin sila, kita nyo? Subalit doon, noong gabing yun, isang babaeng lumapit sa entablado, ang pinakaunang lumapit sa pagtitipon. At bulag siya. Hindi ko alam kung gaanong katagal na. Katulad nung babaeng dumalo rito na ipinanalangin natin. Kinailangan nilang ihatid ang naturang babae sa entablado. Hindi niya alam ang ipinagkaiba ng liwanag ng araw sa dilim. Siya ganoon sa loob ng maraming taon. At nakatayo ako roon, nananalangin para sa babaeng yun nang bumukas ang kanyang mga mata habang nasa entablado. At bumaba siya at kumuha ng isang makinilya
at minakinilya ang kanyang sariling patotoo sa akin. Ang sumunod na lumapit ay isang munting batang lalaking ganap na yung munting binibini rito na lumapit at nanalangin kani-kanina lang para sa isang munting batang pipi. Naparoon yung batang gaya nun doon sa entablado. Sa palagay ko, ang naturang bata ay nasa mga, sabihin nating mga 8 o 10 taong gulang. Walang kakayahan, walang alam ni isa mang salita, hindi nga rin makaungol, hindi makarinig ng anuman, hindi pa kailanman isinilang sa ganung kalagayan, ganap na walang pandinig, walang pananalita, tumayo roon at umiyak at pinuri ang Panginoon. At siya'y nakakarinig na at tumakbo-takbo sa entabladong galak na galak. Lumapit ang kasunod, isang batang malubha ang panginginig, mga 12 taong gulang. Tumulong si Billy na kargahin ng bata sa entablado, kasama ng 2 pang lalaki. Siya ay nasa kalunos-lunos na kalagayan. Nagaya lamang nito, kita nyo? Naalala ko tuloy ang munting Edith Wright. At dinala nila ang munting batang yun doon. At habang nananalangin ako, sabi niya, ibaba mo ako, pinagaling na ako ni Jesus. Bueno, ano pa ba ang magagawa namin kundi ibaba siya? At noong maibaba siya, lumakad siya roon na nagaganito. Nagpupuri sa Diyos at humihiyaw at nagpapalakad-lakad ng pabalik-balik sa lugar na iyon ng paganito. At ang mga tao'y inihimatay halos sa mga upuan ng paganito. Pagkatapos ay lumapit ang isang munting kuba, may isang malaking umbok sa kanyang likod at isa siyang Katoliko. Siyempre naman, naunawaan natin na naniniwala sila sa kagalingan. Ngayon, sa inyo na mga Katoliko, wala akong anumang laban sa inyo. Ayos lang yon, kita nyo? Subalit naniniwala sila sa mga rebulto at kung ano-ano pa, kita nyo? At sabi ko, ngayon, tingnan mo iho, hindi kami naniniwala sa pagpapagaling sa ganyang paraan. Hindi kami naniniwala sa paghipo sa mga rebulto. Nananampalataya kami na kami, sa biyaya ng Diyos, ay mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos, kita mo? At sumasaamin ng Espiritu ng Diyos. At sabi ko, ngayon ganito ang paraan ng paniniwala namin dito. Ngayon, naritong parating, napadaan si Jesus isang araw at may isang punong kahoy na nakatayo roon. At sabi niya, naghanap siya ng bunga at walang bunga. At sinabi niya, walang taong kakain mula sa iyo, mula magpakailanman. Tapos umalis na. At nang sumunod na araw, noong dumaan sila, ang naturang punong kahoy ay nalalantana. Sabi tuloy ni Pedro, aba, alam niyo naman si Pedro ang ugali niya. Kanyang sinabi, aba, tingnan niyo ang puno, masdan niyo ito. At sinabi ni Jesus, manampalataya kayo sa Diyos, sapagkat kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, malipat ka, at hindi magalinlangan, kundi manampalataya na ang sinasabi ninyo ay mangyayari, mapapasa inyo ang sinasabi ninyo. Sabi ko, nauunawaan mo ba yon? Opo, kapag kayo ay nanalangin, sampalatayanan ninyong matatanggap ninyo ang inyong hinihiling, mapapasa inyo ito. Sabi ko, kita nyo, tayo, matapos nating tanggapin ang Espiritu ng Diyos, ngayon, nilikha ng Diyos ang sanlibutan mula sa wala. Sa salita niya lamang, lumikha lamang siya. Ang kanyang salita ay paglalang. Kaya, binigas lamang niya ito at nalikha ang sanlibutan, sapagkat ito ang bagay sa kaisipan ng Diyos sa kanyang puso. Binigas lamang niya iyon at lumitaw yun. Siya ay manlilikha. Sabi ko, kung gayon, kung meron tayong Zoe, buhay ng Diyos na nasa atin, tayo'y nagiging mga anak ng Diyos at mga maliliit na manlilikha. Sabi ko, pagkat sabi niya, anuman ang sabihin ninyo, sampalatayanan na ang sinabi ninyo ay mapapasa inyo. At napansin ko iyon. Maraming pagkakataong nagsasabi ako ng mga bagay na hindi ko lubos maisip sa ganang akin, subalit sinasabi ko ito, ganun pa man. At nalaman ko minsan, nangyari nga iyon sa ganong paraan. Sinasabi ko ang mga bagay na hindi ko halos hinangad na mangyaring ganoon. Subalit naganap ngayon sa kung anong paraan, sapagkat sinabi ko iyon. Naisip ko, sandali nga lang. Kaya sinabi ko, nakita mo na, kapag sinalita natin ng anuman, kung may bagay na nakangkla sa atin, hindi natin dapat ito salitain hanggat sampalatayanan natin ito. Kung gayon, kung sinasampalatayanan natin ito, sinasalita natin ito, at lumalabas ang lumilikhang salitang yon. Bahagi iyon ng Diyos, kita nyo, at lumilikha ito. Sabi, nauunawaan ko na. Inakbayan ko siya, ipinanalangin siya, nalalamang siya ay Katoliko. Sabi ko, ngayon, maghintay ka lamang. Mamayang gabi, pag uwi mo, magtali ka ng maliit na pisi sa palibot mo gaya nito, at higpitan mo yon. Ipagawa mo yon kay nanay, at putulan yon. At pagkatapos bukas ng gabi, kung hindi yon lumiit ng 3 pulgada, kung gayoy isa akong huwad na propeta, dalhin mo yon pabalik, at dalhin mo ang pisi ring yon. Putulin mo yon, at ilapag mo yon dito. Pagkalis niya, naisip ko, ano ba ang nasabi ko? Ano ang nasabi ko? Ano kaya kung naging isang katitisuran yon, kita nyo? Naisip ko, subalit, kung sinabi yon ng Diyos, pagkat hindi ko naman alam na sasabihin ko yon, kaya tahayaan ko na lang yon ng ganoon. Pinahayo na siya. Noong sumunod na gabi, mga ganoon na lamang kahaba yung pisi,
Nakikita niyo ba ito? Pagkatapos, ang sumunod, mga dalawa pang kasunod, ay isang munting batang lalaki naman. May isang maliit na umbok sa kanyang likod, nakausli ng paganoon. Naroon noon ang isang grupo ng mga Katolikong Pranses na taga-Canada at sila'y dumalo at naligtas at napuspos ng Espiritu Santo sa dakong iyon, kita nyo? At ang munting batang ito, ang kanyang braso ay nakalaylay ng ganoon. May isang maliit na umbok sa kanyang likod. Napakalit na bata, mga ganito lang. At siya na ang sunod. At nung ipinapanalangin ko siya, sabi ko, Iho, nakita mo ba ang sinabi ko roon sa isang batang lalaki tungkol sa kanyang balikat? At kaya nga naman, kita nyo, ang mga mumunting kuba kasi, hindi nila maiangat ang kanilang mga kamay ng paganoon. Kita nyo, hukot sila. Kung anong bagay na nasa kanilang likod. Sabi niya, Opo, Ginoo. Sabi, hindi na nga po ako makapipila uli. At nalaman kong siya ay galing sa talagang mahirap na pamilya doon pa sa ibayo ng British Columbia, kita nyo? Wala ng pera para makapanatili pa ng mas matagal. Sabi ko, bueno, pagagalingin ka ng Diyos, Iho. Inakbayan ko siya. Ngayon, hindi ko gusto na makapagsabi ng isang bagay na hindi naman ganon. Gusto ko lang sabihin kung ano lang talaga, kita nyo. At nakakbay ako noon sa munting bata at nakapatong ang kamay ko sa malaking umbok na yon. At pakiramdam ko ay para bang gumalaw yung umbok at sumunod ang kamay ko. Kaya nang huminto ako sa pananalangin, tiningnan ko siya. May kislap sa kanyang mumunting mata. Sabi ko, naramdaman mo ba yon? Sabi niya, Opo, Ginoo, naramdaman ko. At tiningnan ko yun. Wala nang anumang umbok doon. Sabi ko, itaas mo ang iyong kamay. At heto siya't itinaas. Sadyang lubos ng normal sa harapan mismo ng mga taong dumalo roon. At yun ay sadyang, hindi ko alam kung gaano karami ng mga dakilang bagay ang nagawa ng ating Panginoon gabi-gabi sa mga bingi, pipi, bulag. At alam nyo, yung munting batang babaeng ikinukwento ko sa inyo, sa Alemanya na mayroong, alam nyo kung paano siyang umakyat sa entablado na maging ang mga komunista ay titiklop, mamamangha ng lubos. Ang kwentong yon ay naulit muli ng ganon na ganon. Isang batang babae ang lumapit, nakatirintas ng mahaba, ay malit na tila sakiting mukha, bulag. Inalalayan nila siya paakyat at sabi ko, kamukha niya yung munting batang babaeng Aliman, puti ang mumunting mata. Sabi ko, kamukha niya yung munting batang Aliman na nandoon sa Alemanya. Sabi ko, ilan sa mga naririto ang nabasa o narinig na iyon sa mga tape o kung saan man. At daan-daang mga kamay ang nagtaas. Sabi ko, kamukha yung munting batang babaeng Aliman. At sabi ko, kayo po ba ang tatay? Sabi ng lalaki, Opo, Ginoo. Sabi ko, ano ang kanyang nasyonalidad? Sabi, ako'y Aliman. Sabi, kami Aliman. Kapwa silang Aliman ng kanyang may bahay, silang dalawa. Bueno, yung munting batang Aliman, ganun na ganun yung mga maliliit na tirintas na nakasabit sa kanyang likod na gaya nun. Naisip ko, Panginoon, kung gagawin mo lang yun muli, kita nyo? Ngayon ano to? Naisip ko, ngayon, kung magawa ko lang na pagkalooban mo ako ng gayong pananampalataya na malamang magiging ganun nga ito, maaari kong bigkasin yun at sasampalataya ng mangyayari yun. Ngunit, ngayon, kailangan mangyari yun dito ngayon din, kita nyo? Kaya nakamit ko yun. Taglay ang lahat na ng awat habag na naramdaman ko sa munting bata at inalalayan ko siya ng paganoon. At sabi ko, nakakakita ka ba ng anuman? Hindi po. Sabi, hindi pa siya nakakita. Sa palagay ko hindi pa siya. Marahil hindi pa siya nakakita kailanman. Hindi ko alam kung gaano nang katagal mula nung nakakakita pa siya. At marahil hindi talaga kailanman. Ang mga mumunting mata niya, para bang may mga malilit na puting bola sa mga iyon. Parang ganoon. At kaya hinawakan ko yung munting bata ng paganoon. At ipinanalangin siya. At nakangiti siya noong binitiwan ko siya. Sabi ko, nakakakita ka na ba, Iha? Sabi, Opo, Ginoo. At nagsimula siyang ngumiti. Tumutulo ang mumunting mga luha sa kanyang mga pisngi. Isang maliit na bata lamang, mga ganoon. Sabi ko, nakakakita ka na nga bang talaga? Sabi niya, Opo, Ginoo. Sabi ko, ngayon ay pumarito ka sa kinaroroonan ko at ilagay mo ang iyong daliri sa aking ilong. At heto na siya, nakangiti gaya nito. At lumapit at inilagay ang kanyang daliri sa aking ilong. Sabi ko, ilang daliri ko ang nakataas? Sabi niya, 5 po. At ang kanyang ama ay parang hihimatayin. Sabi ko, anong sabi mo, Iha? Ilang daliri? Sabi niya, 1 na lang po ang nakataas ngayon. At kaya na nga siya, ganap na bulag, nakatanggap ng paningin. Siya ay kamangha-mangha. Ito'y halos hindi ka panipaniwala. Ngunit, mga kaibigan, marahil mamayang gabi makabalik ako. Kung hindi naman, marahil sa susunod na linggo, huwag ninyong kalilimutan ang pagtitipon natin sa Indianapolis simula ngayon. Tingnan nyo, meron akong isang bagay na gusto kong sabihin sa iglesia. Ito'y isang mensahe sa panahon. Nasa wakas na tayo, mga kaibigan. Tingnan nyo itong mga malalaking bagyo at itong mga buhawi. Wala pang ganito kailanman. Tingnan nyo ang mga lindol, lahat ng mga bagay, lahat ng mga bansa. At kapatid, pinag-usapan nila ang tungkol sa programa ng pagsasailigal at pagkukumpiska ng mga armas. Iyon mismo ang gusto ng Diablo. Iipunin ang mga armas sa isang lugar para pasabugin natin ang lahat ng iyon. Yan mismo ang gusto niya, kita nyo?
Nabubuhay tayo sa ibabaw ng bariles ng pulbura at may mitsaryan sa dulo. Itong ipinangusap ko ngayong umaga, buhay, saliksikin ninyo yan ng buong puso ninyo. Hindi ko, kapag napakarami mong sinasabi sa mga tao, maguguluhan sila at hindi na nila alam kung ano na ang sinasabi mo, kita nyo? Kaya hindi ka maaaring mangusap sa mga tao, paisa-isa lang. Ang pinakamabuting paraan para may paunawa iyon. At wala akong ganong karaming, marahil isang pagtitipon lang. Ngayon, tapos sa susunod uli, nakasama kayo. At hindi ako makapangusap sa inyo na gaya ng nais ko, kita nyo? At nalilito kayo kapag napakarami ko ng sinasabi. Subalit, ang isang bagay na ito'y pakatandaan ngayong umaga, hanapin ninyo ang buhay. Hanapin ninyo ito, kauhawan nyo ito, basta magpatuloy na abutin ito. Huwag ninyong hayaang may makahadlang sa inyong daan. Hanapin ninyo ito. At hanggang sa magawa na natin yon sa ating paglisan, kailangan nating gawin ang ano? Dalhin natin ang Yesus na pangalan. Magpatira pa tayo sa kanyang paanan. Hari ng mga hari sa kalangitan. Siya'y puputungan. Sa sandaling ang ating nilalakaran ay matapos na sa kalwalhatian. Bueno, magsitayo na tayo. Alam niyo kung anong magandang gawin? Umikot kayo at makipagkamay sa inyong mga katabi habang sinasabing, "Kumusta ka na, kapatid? Nagagalak akong nakadalo ka." Ngayon bumaling muli kayo rito sa harapan. Nagagalak tayong naririto ngayong umaga si kapatid na George Craig ng Arizona, isa sa ating mga kapatiran. Nagagalak rin tayong naririto si kapatid na Whitney ng St. Louis. Mamayang gabi naroon siya kina kapatid na Coble upang mangaral tungkol sa propesiyang hango sa church na nasa simbahan ni na kapatid na Coble. At nariyan rin si kapatid na Junior Jackson sa bandang likuran. Pati na rin ang kapatid na Collins at si kapatid na John O'Bannon. At ang lahat ng iba pang ministrong naririto, nagagalak kaming makita kayo ngayon. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet, King of kings and every